what's up guys? It's me Marlon, Just for Fun TV, and welcome sa ating YouTube channel. So for today's vlog mga lods, meron tayong sasagutin na comment dun sa isang videos natin. Sabi ni, ayan, mega lods shoutout sa iyo, Idol Mount Banahaw. Sabi niya, Lods, paano kung voluntary surrender ka? Halimbawa, dati kang EPS, tapos nag TNT ka, and then mag-voluntary surrender ka. So makukuha rin ba daw yung kukmin sa airport? Pagka voluntary surrender mga lods, makukuha mo yung pera mo sa airport. Kailangan mong ayusin yon bago yung araw ng flight mo. So halimbawa, surrender ka, ang kunin mong flight siguro mga 1 week or 2 weeks before, or mas mahaba pa kung gusto mo, para maayos mo yung kukmin mo. Pupunta ka sa NPS, ayusin mo yung mga requirements para ibigay o ipadala sa airport yung claim mo, para sa araw ng pag-uwi mo, makakuha mo sa airport. So possible yung lods na makuha mo yung iyong kukmin sa airport kung voluntary surrender ka. Kasi ayusin mo yun bago yung araw ng flight mo. Kaya pagdating nung pag-uwi mo, ayan, pwede mo siyang i-claim mismo doon sa may airport. So marami na tayong mga tropa na nakagawa niyan. Bago sila umuwi, nagbigay sila ng allowance ng mga 1 week or 2 weeks. Inayos nila yung kanilang kukmin. Ayan, and then dun sa araw ng pag-uwi nila, nakuha nila yung kanilang kukmin mismo sa airport. So, ayan, hopefully sana nasagot ko yung tanong mo, Idol Mount Banahaw. Pero kung halimbawa naman na nahuli ka, ayan, kagaya nung mga kababayan natin, kagaya sa akin, ayan, hindi mo makakuha sa airport yung benefits or yung kukmin kasi nga wala ka ng time na mag-process. So, deported ka nga, wala ka ng panahon para pumunta sa FPS at ayusin yung iyong kukmin. So yung mga nahuhuli, yun usually yung mga nag-aayos dito sa Pinas. Pero choice mo pa rin yung lods. Kung halimbawa ayaw mong ayusin dyan sa Korea yung iyong kukmin, ayan, kahit na surrender ka, voluntary surrender, ayan, nasa sayo naman kung gusto mong ayusin dito sa Pinas. Kaya hindi naman ganun kahirap pag dito ka nag-aayos, bali maghihintay ka ng 1 month bago mo makuha yung iyong kukmin. Kaya lang syempre yung abala rin, kung halimbawa nasa probinsya ka, nasa malayo kang probinsya at hindi dito sa sentro o dito sa Maynila, magagastusan ka pa rin. So mas maganda na kung magsusurrender kayo, magsusurrender ka, dyan mo na ayusin sa Korea para pag uwi mo, smooth na smooth, dadaanan mo na lang sa airport yung pera at iuwi mo dito sa Pilipinas. Dito sa Pinas, ayan, kaya namang ayusin mga lods. Kaya lang syempre kung nandyan na tayo, mas okay kung dyan natin ayusin sa Korea. So possible yung lods, possible pagka voluntary surrender ka na makuha mo yung pera o yung kukmin sa airport mismo. So ayan, social pa yung venue mga lods ng vlog natin dito tayo sa Mall of Asia. Nagpunta lang ako rito para lang mag vlog mga lods para maiba yung venue natin. Joke lang, pumasyal lang ako mga lods. Ayan, para maiba naman yung ano natin. Minaximize ko lang mga lods, sinimantala ko yung pagkakataon para mag vlog. So ayan, share ko sa inyo yung lugar dito sa MOA mga lods. So ayan lang mga lods, may share ko ngayong araw. Ayan, sana nasagot ko yung tanong mo boss, Mount Banahaw. So thank you so much for watching. Ayan, kung sa tingin mo na may natutunan ka dito sa vlog natin, pwede ba akong mag-request sa'yo na i-like mo yung video na to, ipindutin mo yung like button niya sa baba para ma-recommend tayo ni YouTube sa mas maraming audience. At kung sa tingin mo na informative yung mga ganitong klase ng videos, ayan, hinihiling ko na mag-subscribe ka dito sa channel natin at para lagi kang updated sa mga future na mga uploads na gagawin natin. So thank you so much for watching. Ingat-ingat sa mga daw na mundo na ron, and God bless sa lahat.